Alam nyo ba mga katropa na magsasabong, itong aking inahing ito na sa edad na 6.5 years old ngayon, wala pa akong natatalunan na inanak nitong inahin na ito mula sa simula. Napalahian ko siya. Kaya lang, pag nananalo, patay din. Marami ay patay. Ang bloodline nito ay two-way cross, sweater at saka yellow hatch. Sa tagal ng kanyang pagpapanalo ng anak, na-curious ako kung bakit ganun na lamang katitibay ng anak niya, bakit hindi siya natatalunan. Tinignan ko yung kanyang mga sinyalis kung anong meron siya. Alam nyo ba katropa, ang nakita kong hinuso sa manok na ito, tingnan nyo mabuti. Itong kanyang kanang paa, yung kanyang palasingsingan, tingnan nyo mabuti. Paitaas. Yan ang sinasabi ng matatanda na yan daw ay ang sahod ipot. Sahod ipot. At bihira nyo itong makikita sa mga manok na ganyan. Nakataas ang kuko niya, paitaas. Ngayon, at kung meron daw yan sa tandang, ito daw ay walang talo sa unang laban. Sabi nila. Yung may makikita kayo sa tandang na ganyan. Ngayon, tapos itong kanyang kaliwa, pagmasdan nyo mabuti itong kaliwa niya, palasingsingan din, nasa bandang kaliwa. Ito yung sinasabi nilang tukod langit. Yan yung kuko, pagpaibaba naman siya, nasa bandang kaliwa siya. Kaya siguro gano'n na lamang katitibay ang anak niya. Kasi bihira niyong makikita sa isang manok ang dalawang sinyalis na meron niya. Kaya siguro gano'n na lang katibay ang anak niya. At alam nyo ba mga katropa, sa bahay ko na ito pinatutulog, may sarili siyang tangkal doon. Kasi iniiwasan ko siyang makain ng sawa at saka balawak. Kasi marami dito sa lugar namin yan. At kung kayo mayroong ganitong manok, ingatan na nyo. At magbibigay ng panalo marami sa inyo. Katunayan, nagkapera na rin ako sa manok na ito. Hindi lang ako malaking pumusta. Marami na ibinigay sa aking pastiskil ng mga anak nilo. Kaya lang bihira din itong magbigay ng tandang sa pagpapalahi ko. Sa 8 itlog nito, kung mapipisa, pag napipisa yung 8 itlog, bibigyan lang niya ako ng 3 tandang. Karamihan inahin. Ang history nito, puro inahin ang lamang kaysa sa tandang. Ito ay pinalalahain ko hanggang ngayon. Ito hindi ko tinitigilan ng pagpapalahi, basta ito ay mag-fertile siya. Pinalalahayan ko. At katunayan, hindi ko binibintang anak nito. Ako ay isa lang na small backyard breeder. Ang inahin ko ay 10 piraso lang dito. Ang aking isang winning line dyan, 80%. Ito 100%. Saka 80% lang ako meron. Sa dadalawang inahin niya meron. At yung mga natitira, tinitesting ko pa. Kasi ako, once na matalunan sa pagtitesting, kinakatay ko na. Hindi ko siya pinabibreed. Basta lamang hanggang 70% ang winning, yan, titira ko yan. Pero pagbababa pa rin, hindi ko na siya palalayan. Kasi hanggang 70%, pwede mong may consider na winning line ng palahay mo. Kahit naman ako isang small backyard breeder, nagre-record din ako kung anong history meron ang aking binibreed. Kaya na-record ko itong manok na ito na 100% pa ang winning niya. Na hindi pa ako nagtatalunan. Katunayan, meron akong naka-reserve na 6 na piraso na anak nito. Pinagugulang ko na para maihanda ko sa 2027 sa Pac Derby, pista ng bayan. Ang kagandahan lang dito sa mayroong ganitong sinyalis, kahit anong quality ng ganador ang inyong i-crossbreed sa kanya, ipagpapanalo kayo ng mga inanak nito. Kaya ako nasabi sa inyo, dahil tested ko na siya. Kaya tingnan ninyo yung mga alaga ninyo, baka mayroon na kayong ganyan na manok. Ay baka makatay pa nyo, sayang. Kahit pa sabihin yung mistiso lang yan. Sigurado yan na napakagandang sinyalis.